Sa mga decision ba natin sa ating buhay, mas nangingibabaw ang gigil o pagpipigil? Ang Diyos o ang horoscope? Ang feelings o ang Holy Spirit? Because I'm telling you this, we are doing this series because you can have a fantastic life. You can have that. Pwede ka magkaroon ng isang buhay na maligaya. You don't have to live a foolish life if you're going to make a decision right now na sundin ang ating Panginoon. No? Pwede kang mag-tour sa isang bansa o sa isang probinsya natin dito sa Pilipinas kahit wala kang tour guide. Pero ang trabaho ng tour guide, i-enhance ang iyong tourist experience. Now, hindi lahat ng tour guide magaling. Pero ang purpose ng lahat ng tour guide, i-enhance. Pwede kang mag-tour kahit walang tour guide, pero i-enhance ng tour guide yung iyong experience kung willing ka magbayad. And a person that is willing to pay the price of following Jesus will enhance their life. Yung buhay na pabagsak, pwedeng gawin ng Lord a fantastic life if you will just make a decision today, come on 3 p.m. service, to make Jesus as your Lord and Savior. Palapakan natin ang Panginoon. Finally, we are connecting. Question is this, are you willing to be guided by God? Or you want to have it your way? Kasi alam nyo, ang pagiging guide ni Lord, pagiging tourist guide ni Lord, quote and quote, sa buhay mo, hindi siya yung nag-decision ka ngayon habang buhay na yon. It is a moment-to-moment decision. One step at a time, one stop at a time. Ganon ang relationship na gusto ng Lord na mangyari sa iyong buhay. Hindi lang every year, expiration date. Hindi lang every 5 years. Kundi every moment, every decision, every breath, every second, every minute of your life. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. That as you move, you will be instructed by the Lord. This is the way, walk in it. The Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. Hay nako, pwede na tayong umuwi. Ito lang verse na to. Biruin mo, nangako ang Diyos. Willing ako guys ha, nagabayan kayo sa pinakamainam na daan kung gugustuhin mo lang. And I have promised you, I will advise you and watch over you. The question is this, are you willing na ipagkatiwala ang iyong future sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? It's your choice. Pansinin niyo ang Diyos, iba-iba ang dealing niya sa bawat tao. Iba-iba. Iba ang kung paano niya ako i-deal, iba kung paano niya ako i-guide, iba din yung pamamaraan ng Lord kung paano kanya i-guide. Naalala niyo si Abraham, for example. Si Abraham sa Genesis chapter 12. Tignan niyo to ha. Si Abraham is living a comfortable life. He has the wealth, he has the health, he has everything. Ang dami niyang property, hindi na nga magkasya sa sobrang dami. And then, nasabi ng Panginoon, leave Ur, yung kanyang tinitiran. Iwanan mo yung Ur, go to the country that I will show you. Imagine niyo to. Amen? Komportable ang kanyang buhay, pero sabi ng Lord, iwanan mo yan, iwanan mo ang household mo, iwanan mo ang lahat, at sumunod ka sa akin. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo kung saan. Sabi ni, okay, leave this country and go to the place that I will show you. Go to the place that I will show you. That's trusting, that's faith. Kasi sabi ng Lord, go to the place that I will show you. So from comfort to discomfort, from known to unknown. That's not an upgrade sa unang tingin. That's a downgrade. Pero sabi ng Lord, go and I will show. Doon tayo nahihirapan minsan. Kasi ang sabi ng Lord, go muna and I will show. Tayo gusto natin, show mo muna and I will go. Tama? Pero anong ginawa ni Abraham? He left everything. 500 years later, yung inhabitant land, yung lugar na hindi kilala, yun ang naging promised land. Hindi niya alam yun nung una. Pero nung sumunod siya sa guidance ng Panginoon, dinala siya ng Panginoon sa lupang pangako. At nangako ang Diyos sa kanya, lahat na magiging descendants mo, ikiklaim yung lupaing ito. Yung Magi, yung 3 wise men. 3 hari, mas kilala ninyo. Diba? Ang sabi na scripture, ano ang nagsilbing gabay nila para matuntun nila kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Yesus? Come on now. Yung 3 haring nagsidalaw. Paano sila nakadalaw doon sa kanila? Diba? Yung star. Ano sabi na scripture? Buksan po natin ang Matthew chapter 2, verse 9. After listening to the king, they went their way, and behold, the star they had seen in the east, highlight this part, went on before them. So yung guide, nauna lagi. He went on before them, and until it came to rest over to the place where the child was. So think about it. Habang naglalakad yung 3 wise men, sumunod-sunod din sa kanila yung star at nag-guide. At nung huminto yung star doon sa ibabaw ng pinanganakan ng ating Panginoon, alam nila, yun na mismo ang lugar.
And how I wish, alam ko, nasa isip nyo, sana pastor, no? Lahat tayo nakakakita ng star. Na kapag magdidesisyon ako, Lord, sino sa dalawang manliligaw na to? Okay, buti na lang, pinakita niyo po yung star. Lord, saan pong bansa? Sa Amerika ba? O dito sa Middle? Okay, salamat Lord. Kasi mas madaling sumunod, sure na sure ka, kapag nakakita ka ng bituin. Lord, dito mo ituro, kasi yung mga wise men na to, pero may gabay pa. Na habang again, as you move, you will be guided. At nung naglalakad sila, kung saan huminto yung star, doon din sila. And that is very specific and unique. Kasi there is no record in the scripture na ginabayan ang isang tao gamit ang parehong pamamaraan. Ginamit lang ng Lord John for that specific and unique purpose. At yung pamamaraan ng Diyos ng pag-guide, iba naman sa ibang mga biblical heroes natin. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, dahil meron tayong kanya-kanyang specific purpose, bawat isa rin sa atin, ina-adapt ng Diyos yung kanyang paggabay sa ating kanya-kanyang pangangailangan. Ay, sana dito mag-guess nyo na. Israelites. Yung mga Israelites, nung nilabas ng Lord ang Israel from Egypto to the Promised Land. We all know, lagi kong ini-illustrate yan because that is one of the most familiar picture of our salvation. Na nung nilabas tayo ng Panginoon from slavery papunta sa lupang pangako. Patignan nyo to. Kung isi-search nyo ngayon, sa Google Map, yung Cairo, Egypt, papunta ng Jerusalem sa may Israel, because Canaan now is Israel. Okay? So kung isi-search ninyo mula Egypt papunta ng Promised Land, i-Google Map ninyo, I dare you after the service, 148 hours of walking. Katumbas lang po yan ng 6 na araw sa ating kapanahunan. Nung unang panahon, mas matagal kasi wala pa silang EDSA. Wala pa silang sementadong daan. So, it will take them 11 days of journey. Pero tignan nyo to. Imbis na padaanin sila ng Panginoon sa 11 days journey na mas shortcut. Ang sabi ng Bible, ginabayan sila ng Panginoon na umikot sa mas mahabang ruta, dadaan sa Red Sea na hindi naman dapat, pero pinadaan pa sila ng Lord sa Red Sea. Bakit? May specific na layunin ng Panginoon sa iyo. Ano ang sabi ng scripture sa Exodus 13 verse 17? When Pharaoh finally let the people go. Watch this. God did not lead them along the main road. Hindi sila pinadaan ng EDSA that runs through Philistine territory. Watch this. Even though that was the shortest route to the Promised Land. For God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Tingnan nyo, sinadya ng Diyos na paikutin pa sila kasi sabi ng Lord, pag dumaan sila sa teritoryo ng mga Philistines, hindi sila handang lumaban. So kung dinidelay ka ng Panginoon, kung pinapaikot ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi ka ginagabayan ng Diyos. Ayaw lang ni Lord na dumaan ka sa mga immature challenges, mga na hindi ka handa para mapagtagumpayan ito or else babalik ka sa luma mong buhay. Ganun ang nangyari sa mga Israelites. Sila dyan ang Panginoon na huwag silang dumaan doon sa mas maiksing daan kasi mas alam ng Diyos at mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. So anong ginawa ng Panginoon? So anong ginawa ng Panginoon? Verse 18, highlight this part. So God led them in a roundabout way. Pinaikot sila ng Panginoon through the wilderness towards the Red Sea. And that Red Sea, Exodus 14 rather, is one of the most famous miracle that ever happened. Nung hinati ni Moses ang Red Sea na hindi naman na dapat nangyari in the first place kung dumaan sila sa shortcut. Pero inalaw ng Panginoon na dumaan sila doon, not to punish them, not just to delay them, but to bring them out. Hindi gamit ang kanilang lakas, kundi gamit ang lakas ng ating Panginoon. Amen? Alam ng Diyos hindi sila ready sa battle. Kaya nung dumating ang mga Egyptian, di ba, nagpanic sila. Kung sanay sila sa battle, hindi sila magpapanik. They cannot defend themselves. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, pero doon din nila na-witness kung paano silang ipinagtanggol ng ating Panginoon. The moment that they left Egypt, listen, the moment that they left Egypt, hindi na sila iniwan ng Diyos. The moment na iniwan nila ang Ehipto, hindi na sila pinabayaan ng ating Panginoon. Despite of their repeated failures, despite of their katigasan ng kanilang mga ulo, ginabayan sila ng Panginoon. And contrary to popular belief, hindi si Moses ang nagdidirect ng kanilang ruta. It is God Himself that guided them to the right track and to the right route. In fact, not the physical presence of God, pero gumamit ang Lord ng pillar of cloud
na magiging gabay nila. Ano ang sabi ng scripture sa Exodus 13 verse 21? And the Lord went before them. Here you go again. Pag guidance talaga, laging before you, before you, before you. The Lord went before them by day in a pillar of cloud. Highlight this part. Along the way. And by night, a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. So biruin mo, umaga at gabi, sabi ng Lord, walang shifting to, 24 hours. Kapag sinabi ko sa inyo, lumakad, lalakad kayo. Eh Lord, madilim. O, may pillar of fire. Lord, mainit. May pillar of cloud. Because where God guides, He provides. Kung saan ka man papuntahin ng Panginoon, siya maggagawa ng paraan para isustain ka doon. To give them light, that they may travel day and night. The pillar of cloud by day and a pillar of fire by night did not depart from the people. Hindi sila inawanan noon. In fact, mayroon akong picture dito. In-AI ko na lang, wala akong makita sa Google. Okay, nag-fabricate ako ng AI image of a pillar of cloud. Base sa sinasabi ng scripture. Tignan niyo po itong picture na ito. Okay? Yung pillar of cloud, ito po ay parang haliging ulap. Na every time makikita po nila yung haliging ulap nila, alam na kagad nila, doon tayo pupunta. So hindi nila makita yung physical na itsura ng Diyos, pero ito yung nakikita nila because ang sabi ng scripture, the Lord went before them in a pillar of cloud. So ibig sabihin, every time makikita nila itong pillar of cloud, hindi nila makita physically ang Diyos, pero itong pillar of cloud na to ang visible symbol ng presensya ng Diyos. Itong pillar of cloud na ito ang visible symbol ng proteksyon ng Diyos. Kasi tatlo ho function ng pillar of cloud eh. Ang pillar of cloud, hindi lang yan na magsisilbing GPS nila kung saan sila pupunta. Ito rin ang nagsisilbing shield nila sa araw na mainit. At kapag kapunta ho kayo ng Middle East, lahat ng mga taga Middle East makaka-relate sa akin na talagang kapag summertime at nasa gitna ka ng wilderness, ay talagang napakainit ho. Yung nga lang nakakapagtaka sa Middle East, sobrang init, di ka pagpapawisan, sobrang dry. Hindi ka tulad sa atin, pagkatapos mo palang laligo, pagpawis ka na kagad. O sa Middle East iba, talagang dry na pag nandun ka sa wilderness, imagine niyo, nag-travel po sila for 40 years without that pillar of cloud na nag-shade sa kanila, mahi-heat stroke sila. And God knows it already. Hindi nila diniman suggestion, binigay lang ng Diyos sa kanila yun. Sana mapansinin niyo naman ako. Amen. Pero bukod doon mga kapatid, na nagsilbing shield nila sa araw, yung pillar of cloud din ang nagsilbing protection nila. Tignan nyo to, nasa wilderness ka. Okay? Exposed sila. At kapag nakita sila ng kalaban, dahil hindi sila trained, pwede silang mamatay, ma-ambush in the middle of the wilderness. And this pillar of cloud ang nagsilbing shield nila para hindi sila makita ng mga kalaban. In fact, itong pillar of cloud na ito ang nagsilbing protection nila laban sa mga Egypt. Kung babasahin niyo uli ang scripture, sabi ng Bible, itong pillar of cloud na ito nasa unahan nila, na nag-guide sa kanila. Kasi yun ang GPS nila. Pero watch this. Pero sabi ng Bible, nung hinabol sila ng mga Egyptian, kasi tignan niyo to, no? Nung lumabas na mga Israelites, nagbago isip ng Paraon. Sabi nila, teka lang, bakit nga ba natin pinabayaan ng mga Israelites na lumaya? Eh, sino na magiging alipin natin? Nagbago isip ng Paraon. Hinabol sila ngayon, gamit ang 600 chariots. Eh, logically speaking, kabayo, paa. Sino man nanalo? Kahit pa ahead ng isang araw yung paa, mahahabol siya ng kabayo. Amen? And logically speaking, they will never make it kasi may Red Sea in front of them. Come on! Pero alam nyo nangyari? Watch this. Wala lang tayong time to study this, pero yung pillar of cloud na nasa unahan nila, nung nakita ng Lord yung Egyptian, lumipat yung pillar of cloud sa likod nila para maging shield laban sa mga kaaway. It is a protection of the Lord. It is the guidance because where God guides, He will provide. Hindi kanya dadalhin sa wilderness para patayin. Dadalhin kanya sa wilderness to bring you out and to bring you to places that you've never seen before. It is a visual guide. Obvious na obvious. Talagang kitang-kita ng mata nila. Ito talaga ang visible reminder ng Diyos. Hindi ko kayo iniwan. At mahari nagtatanong kayo ngayon, Pastor, sana ngayon din, no? Na every time may decision ako, Lord, magpakita ka sa ulap. Oy, okay, sure. Di ba, ang sarap sana na meron kang visual guide? Ang sarap sana na meron kang visual reminder? Kasi itong pillar of cloud ang nagsilbing visual reminder sa kanila. Hindi ko kayo iiwan. Hanggat nandito ang ulap, ibig sabihin nandito ang aking presensya. Hanggat nandito ang pillar of cloud, hindi ko kayo iniiwan. Question, tingin nyo ba, kailangan talaga nila yung pillar of cloud as a direction? Think about it. I was thinking about this for a past few days and I said to myself, out of 2 million people, wala ba talagang nakakaalam ng daan mula Egypt papunta ng Canaan?
I don't think so. Si Moses, lumaki siya sa Egypt, nag-aral siya sa Egypt, siguro na take up niya sa geography class niya. Tinuro ng teacher niya, ito ang papunta dito sa lugar na ito, lugar to ng mga Philistines, huwag kayong pupunta rito. He probably knows the way. And many of us, kapag nangingi ka ng guidance, usually sinasabi lang na, Lord, saan po ang daan? Pero ang guidance ni Lord, hindi niya lang tinuturo kung saan ka dadaan, kundi kung kailan ka maglalakad at kailan ka hihinto. Kasi yung pillar of cloud, hindi lang siya guidance kung left or right. Guidance din ng Lord John kung panahon na bang lumakad o panahon ng huminto. Ano ang sabi ng Bible sa Exodus 40? Whenever the cloud lifted and moved, the people of Israel journeyed onward and following it. But if the cloud stayed, they stayed until it moved. Paraphrase, kapag gumalaw yung ulap, gagalaw sila. Pag huminto yung ulap, hihinto sila. So when the cloud moves, you move. And when the cloud stays, you stay. Simple logic. Amen? So hindi lang ginagabayan ng cloud ang mga Israelites, left or right. Ginagabayan din sila ng Panginoon, panahon na ba o hindi pa panahon? Is it the right time to get married? Is it the right time to start that business? Is it the right time to be promoted? Is it the right time to go abroad? All of us are asking same questions. Lord, hindi lang kung mag-abroad ba o hindi, kundi kailan? Hindi lang question kung mag-aasawa ba, ang tanong kailan, Lord? Baka po nakalib yung papel ko na sa ilalim na pakilagay po sa unahan. Urgent na po, Pastor. Pero ang sabi ng verse 38, the cloud rested upon the tabernacle during daytime, and at night, there was a fire in the cloud so that all the people could see it. Ibig sabihin, bawat tao, 2 million of them, they have a visible representation. Siguro pagising na isa, uy, gumalaw na yung ulap, lika na, galaw na rin tayo kasi kapag gumalaw ang ulap, gagalaw silang lahat. And tanong, gaano katagal pag guminto? Gaano katagal? Kasi wala eh. That's why, faith in God is very important. Just because you think you're smart, it doesn't mean you are really smart. We are not smarter than our God. We are not wiser than our God. We are not stronger than our God. Kahit mataas ang ating pinag-aralan, mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, ang Diyos po natin na nakakaalam kung kailan ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. And you may want God to be your guide. Ano sabi ng Scripture? Numbers 9, 40 years later, when the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not send out. Sometimes, the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at His command, they would set out. Verse 21, sometimes the cloud stayed only for an evening till morning. Minsan yung cloud overnight lang. Alam nyo, iniisip ko pa lang yung logistics. 2 million people hihinto. Maglalabas ng gamit nila. Kayo nga po, di ba, 3 days lang kayo sa Hong Kong, isang 3 maleta dala nyo eh. Imagine nyo, 2 million Israelites to ha, 2 million Israelites. Pag hinto nila, maglalabas sila ng gamit nila. 2 million of them. And then overnight lang, oh, Brad, gumalaw na. Hala, gumalaw na agad. Balik mo na. Just imagine the logistics. But ang ruling, when the cloud moves, you have to move. And when the cloud stays, you have to stay. Verse 21. Okay, let's repeat that. Sometimes the cloud stayed from evening till morning, but when it was lifted in the morning, they sent out. Whether by day or by night. Think about this. Minsan umaalis yung cloud gabi. Tulog pa yung mga anak nila. Nakagising na. Gumalaw na yung ulap. May iiwanan tayo. Amen? Think about your life when you are guided by the clouds. Ang sarap ng tulog mo. Sabi ng nanay mo, gising na, gumalaw na yung ulap. Ha? Ginalaw na yung baso. Whether the cloud, verse 22, whether the cloud stay over the tabernacle 2 days, 1 month, or 1 year, the Israelites would remain in camp and not sent out. But when it was lifted, they would set out. So yung pillar of cloud ang nagsilbing GPS, God's positioning system. Yun ang nagsilbing GPS nila kung kailan sila hahakbang, kung kailan sila susunod. And think about the randomity, kung may ganun mang salita nito. Minsan overnight lang. Pwedeng 2 days, pwedeng 1 month, pwedeng 1 year. Pero ang rule, when the cloud moves, you have to move. Because this pillar of cloud will went ahead of you, that will be your guide. Sana, no? Lahat tayo, isang tawag lang natin sa Diyos, Lord, penging ulap. 2 po nanliligaw, pwede niyo po bang ulapan?
Kung sino man po, Lord, yung tingin nyo mapapakasalan ko. At biglang nagpakit, thank you, Lord. Ang sarap ng ganun, ano? Di ba? Ay, bawa, nalilito ka sa isusuot mo. Pula o dilaw? Lord, ulapan nyo. Diba? Kung lahat ng desisyon natin, siguro naman, pag pagsisipilyo na, hindi na kayo magpapaulap kay Lord, no? Pero sa bawat desisyon na nahihirapan ka, para makasiguro ka, ulapan mo, Lord. Lalo tayo ngayon sa panahon natin ngayon na ang laki ng tulong ng ulap sa atin. In fact, may mga tao talaga na nagbigay ng kanilang buong buhay para pag-aralan yung ulap. May study of clouds, nephology. At kung ikaw ay nephrologist, wala kang ibang ginawa buong araw kundi tignan ng ulap. Stratus. Kailan ka kaya magiging sa akin para mapalitan naman ang stratus mo? From single to married. Hey! Imagine mo may mga tao na nephrologist na buong buhay nila, pinag-aaralan nila yung clouds. Cumulonimbus. Naalala niyo sa science natin? Di ba? And we have this meteorological and technological advantage today na makita ho natin kung ano ang matutulong. Iba, in fact, sa ulap pa lang malalaman mo na kung ano weather. Tama ho ba mga kapatid? Physical cloud. Pero sa Bible, every time the cloud was mentioned, laging mayroong significant happening. For example, nung si Noah, binaha, kasama yung mga dinosaur. Naalala niyo yung story na yun? O, alam niyo na yung sagot, ha? Sinabi ko na. Okay? Nung nagkaroon ng matinding baha, umulan ng bumaha, nasabi ng scripture, lumampas pa sa pinakamataas na bundok sa mundo, Mount Everest. Ang sabi ng scripture, pagkatapos ng lahat ng dilubyo, dumating ang maraming ulap at lumabas ang rainbow. Let me say this politely and respectfully. Yung rainbow is a symbol of God's promises. Huwag nyo nang gamitin sa iba. Kasi pang promise ni Lord dyan. Huwag nyo nang i-repurpose. Amen? So, nung lumabas yung ulap, it is a signification, yung pangako ko kasama nyo pa rin. So, ibig sabihin, every time this cloud appears, talagang makikita mo, it is the presence of God. Naalala niyo si Moses, nung umakyat po siya sa Mount Sinai, paglabas nila ng Egypt. Di ba sabi ng Bible, pag akyat ni Moses sa Mount Sinai, kinover yung Mount Sinai ng clouds. Ang sabi ng Hebrews, therefore, since you are surrounded by great cloud of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily snare us, and run the race with endurance, the race that God has set before you. Cloud is very important. Even Jesus nangako si Lord, sa pagbabalik ko, I will come back, see you in the clouds. So every time the cloud was mentioned, it always signifies the presence of God. So, hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakaalam mo sa ulap, pero ang alam ko lang, every time the cloud was mentioned in the scripture, it signifies the presence of God. So that pillar of cloud is actually a visible representation na kung nandyan ang ulap, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. So, kapag gumalaw yung ulap, you have to move. Kapag huminto, you have to stay. That's why, waiting on God is not a waste of time. Kapag inaantay mo yung instruction ng Lord, kung kailan dapat, kung mag-move forward na ba ako, it is your guide. Kapag nakahinto ka't nag-aantay kay Lord, hindi idle yan. Preparation mo yan for the next season that you are in. Kasi bawat physical cloud na naranasan nila has gained spiritual wisdom for all of us. Na wala man tayo makitang physical cloud, alam natin yung presensya ng Diyos ay lagi po nating kasama. Amen? Simple lang. Huwag niyo hong idepende ang magiging desisyon niyo sa horoscope. Sa ulap. I'm guided by the clouds. Kasi yun ang nabasa natin. No. Yung pillar of cloud na yon has a spiritual meaning. Actually, ni-rebuke yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10. What's this? Ang sabi ni Apostle Paul, for I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers, referring to the Israelites, highlight this part, for our fathers were all under the cloud. Yung mga Israelites, sinamahan sila ng Lord for 40 years under the cloud, and all passed through the sea. All of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And they all ate this same spiritual food and all drank this same spiritual drink. For they drank the spiritual rock and followed them, and the rock was Christ. Context. Ang sinasabi ni Apostle Paul,
Israelites, Gia Kamanaba Global Family, baka nakalimutan nyo yung privilege na naranasan ng inyong forefathers. Na mga Israelites, ginabayan sila ng Lord for 40 years. There was no time when Israel was not under the guidance of God. Walang panahon na hindi sila sinamahan ng Diyos. Walang panahon na hindi sila ginabayan ng ating Panginoon. And that pillar of cloud is unique for that specific purpose. Because we have not seen in the entire scripture kung paano ginabayan tayong lahat ng isang pillar of cloud. It is a unique blessing. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, and I don't want you to be unaware of it. In case lang nakalimutan ninyo, gusto ko lang ipaalala sa inyo na yung forefathers ninyo, yung mga ninuno natin, hindi pinabayaan ng Lord sa wilderness kahit walang pure gold doon. Kahit walang Jollibee doon, walang drive to doon. Hindi nasira yung kanilang sandalyas, hindi nasira yung kanilang damit for 40 years because God was with them. They were guided by the clouds literally. It is not a symbolism. It is a supernatural phenomena na nangyari lang sa kanilang kapanahunan. And that divine guidance happened in their plain sight. Kitang-kita nila sa kanilang sariling mata. Paano naman tayo, pastor? Wala tayong pillar of cloud. And I don't want you to be unaware, my friends and family, that back then, they have a pillar of cloud. Right now, we have the Word of God. So, hindi mo na kailangan mag-antay sa ulap para makapagdesisyon. Kailangan mo lang basahin ang sinasabi ng ating Panginoon. God is willing to direct you. This book has a lot of principles that are still relevant in our age, in our generation right now. And sometimes, kaya lang hindi kasi natin ma-appreciate, Alam nyo, alam ko marami sa atin naghahanap na, Lord, bigyan mo nga ako ng spectacular miracle para maniwala ako sa iyo. That we tend to realize, we forget to realize that even you, right now, na humihinga pa, is a blessing. That's a miracle. Sa lahat ng naging doktor dito, alam nyo kung gaano ka-intricate ang data sa ating katawan. Magiging born again ka kung nakinig ka lang sa anatomy class. Sa tindi ng somebody must have been concerned about me. Na even yung blood flow ko is regulated, may system. Reproductive, may system. Lahat may system. At ang system produced yan by somebody na may isip. So somebody, the Lord. Nga lang, for example ako, maraming mga tumatawag sa akin, Pastor, pwede ka bang ma-interview, ganyan, pwede ka bang, gusto lang namin malaman ang testimony ng iyong buhay, i-feature ho namin sa TV network, sa isang Facebook, sa isang YouTube. Hindi ko na mabilang ko ilang tumawag sa akin, tapos tatawagan nila ako, Pastor, pwede mo ba ikwento yung testimony ng buhay mo? Anak ako ng pastor, ganyan. Alam niyo, salamat nga sa Panginoon kasi never ako nakatikim ng alcohol, never ako nakatikim ng sigarilyo, ganyan. Pastor, ano ba? Dati ba kayong addict? Or dati ba kayong alcoholic? Or dati ba kayo, wala ba kayo, na-abuse po ba kayo before? And we don't take that lightly, pero they genuinely asking me that question. Wala po ba kayong story na kung na-abuse kayo before? Or naging addict kayo before? Sabi ko, tingnan mo nga naman Pagka-testimony, lagi nating hinahanap kung paanong dating alcoholic na naging sober, drug addict na lumaya, at yung dating na-abuse na binuo ng Panginoon. Alam mo, sabi ko minsan sa isang nag-interview sa akin over the phone, sabi ko, alam mo, sis, I think, ang miracle ng Diyos, hindi lang naman yung kung naging alcoholic ka, ngayon sober ka na eh. Yung pre-reserve ka ng Diyos para hindi mo na magawa yun in the first place. Hindi ba miracle din yun? So yun, hindi na feature yung story ko. Ang dami interview, never ko nakita na publish. Kasi di ba tayo naghahanap tayo ng dramatic change ng buhay? Amen? Pero yung pre-reserve pa ng Panginoon, alam mo, masarap pakinggan yung testimony na may cancer ako, pinagaling ako. Pero yung hindi ka na nagka-cancer, hindi ba milagro yun? Milagro din yun, yung pre-reserve ng Diyos. Milagro din siya eh. So yung sinasabi ni Apostle Paul, ayoko maging unaware kayo na pinapasalamatan nyo lang yung mga big miracle, spectacular, nagpababa ng apoy ang Panginoon gamit ang kamay ni Elijah. And all of that are miracle in and of itself. And sometimes because of that, hanggang ngayon, hinahanap natin yung ganun. Lord, pwede ka ba magpingi po ba ng sign? Pero ang Diyos, dinidirect niya tayo sa iba't ibang klaseng pamamaraan. Ididirect niya tayo sa pamagitan ng prinsipyo ng Word of God. Minsan, ididirect ka ng Lord sa mga warning. Wawarningan ka ng Diyos, guidance yun.
Minsan, gagamitin ng Diyos ang simbahan para i-guide ka. Gagamitin ng Lord ang mga church leaders, ang mga mature believers, mga circumstances. Yung nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, na-betray ka, na-reject ka, na-deny ka, even yung kawalan ng mahal mo sa buhay, lahat yan ginagamit ng Lord para maging guidance mo. So instead of, Lord, magsalita ka, I need a voice. Sabi ng Lord, you need a voice? What you need is a verse. What you need is a verse from the scripture that will guide your right path. Huwag na tayong antay ng antay sa boses. Baka pag nagsalita si Lord, manginig rin naman eh. Lord, magsalita ka. Imagine niyo yung pinagpipray nyo. Lord, magsalita. Kung nagsalita sa Lord, ano yung sinasabi mo? Bay, bumagsak ka, tingnan nyo sa scripture, makita, anghel pa lang nakikita nila, napapadapa na sila sa sobrang takot. Be careful what you pray for. Amen? Lord, I need a voice. Na minsan, yung iba, they go to the extreme lengths na, show me a sign, show me a sign, show me a sign. Tanong siguro ng iba, masama ba humingi ng sign, Pastor? Sa pagtahimik nyo, parang gusto nyo malaman ng sagot, ano? Naramdaman ko eh. Okay. Now, God is a God of wonders. God has the power to suspend natural laws para ma-accomplish yung purpose niya. If that means pagsalitain niya ang donkey, He will do it. If that means na pahintuin niya ang earth from rotating or sun to still, He can do it. Ginawa yan ni Moses, ni Elijah, ni Elisha. Even Jesus performed miracle that is not logical. It's not based on a natural law. Kaya ngayon, people are seeking to experience the same thing. Pastor, ba't hindi gawin ng Panginoon sa atin yan? Kaya minsan, pagka ang Diyos hindi nagpakita, wala kang nakitang magnificent, spectacular sign, naghahanap ka ng zodiac sign. Numerology, horoscope, fortune telling, nanguhula sa kamay. Pastor, kasi kinakabahan ako, yung guhit magkahiwalay. Sabi po kasi nila, Pastor, pagka magkahiwalay daw po yung guhit, mukhang madali daw po ang buhay. Tsaka parang ang eksi po nito oh. Parang palagay ko, maiksi lang po ang buhay ko. Dahil hindi mo marinig ang Diyos, dahil hindi mo makitang bumababa yung angel o yung langit, nagre-refer tayo sa tarot cards, palm reading, horoscope, na ipinagbawal ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan mo aside from God, kinategorize ng Deuteronomy yan, divination lahat yan. Kasi naghahanap ka ng assurance sa future. Sino po kaya mapapangasawa ko? Biruin mo, magbabayad ka sa isang hula. Hula, hindi nga sure. Kaya pag hindi natupad, di mo siya mabalikan eh. Kasi wala namang kasiguraduhan eh. The views and opinions of the crystal ball does not reflect the views and opinions of the Lord. Divination lahat eh. Kasi gusto natin ma-foresee. And hindi po guarantee na porkit may makita kang milagro, ay guarantee po yun na maniniwala ang tao. Si Jesus nga, kabi-kabila milagro, binuhay na si Lazarus ha? Ano ang sabi ng mga Pharisees? Show me another sign. Hindi pa ba sapat yung binuhay ko si Lazarus? Another sign na naman? Kasi si mga Pharisees, ang harap lang nila, tinitest lang nila si Jesus. Kung talagang totoo ang ating Panginoon. Gusto nila ng spectacular miracle, magpababa ng apoy katulad ni Elijah. They are waiting for the big miracle. Naghahanap tayo ng visible guide natin. At minsan yung visible guide, nagiging idolatry na. Amen? Ano ang sabi ng scripture, Jeremiah 10? Fasten your seatbelt, ha? Hindi ko to sinabi si Lord. I know, Lord, that our lives are not our own. We are not able to plan our own course. Is that clear enough? Okay. Mas kikilabutan kayo sa context. And I challenge you after the service, read Jeremiah 10, the whole chapter. When you read the whole context of Jeremiah chapter 10, again, wala akong ina-attacking kahit sino, ha? Babasahin ko lang yung sinabi ng Bible. Okay pa? Okay, sabi mo sa katabi, wala naman tayong magagawa eh. Andito na tayo. Kunwari pa si pastor eh. Actually, ang context ng Jeremiah 10 ganito. Ang sabi ng Lord sa mga nation of Israel, alam nyo, ito, dinagdagan ko na ng konting personality ko, pero yun yung sinasabi ng Jeremiah 10 ha. Alam nyo yung mga practices nyong mga tao, napaka-worthless. Biruin nyo. Sabi ng Lord magpuputol kayo ng kahoy, huhugisan yung parang Diyos. Tapos papalimutean nyo ng silver and gold. Ididikit nyo para hindi matumba. Ipapako nyo para hindi mabuwal.
Eh yung mga Diyos-Diyosan nyo na yan, parang panakot ng ibon dun sa bukid. Sabi ng Diyos, basahin nyo Jeremiah 10. Parang panakot lang yan ng ibon, hindi nga yan nagsasalita. Kailangan mo pang pasanin kasi hindi makalakad. Sabi ng Bible, eh ano bang matuturo sa inyo ng Diyos-Diyosan yung kahoy? Kasi nga minsan dahil wala kang makitang sign, naggagawa ka ng visible. Kasi gusto mo ng visible sign eh. Kaya nag-apology eh. Yung nation of Israel, sabi nila, Lord, patawarin mo kami, yung mga leader namin parang hangal. Hindi sumasangguni sa'yo, tuloy, hindi kami nagtatagumpay. Kasi nga, nakaangkla na kami dito sa physical na nakikita namin. Dahil nga, hindi kami makapag-antay. Kaya gumawa tayo ng gumawa. Pero ang sabi ng writer ng Jeremiah, pero ikaw, Lord, alam naming totoong buhay ka. Kaya ang sabi ng verse 23, balik mo anak, kaya alam ko, Lord, yung buhay namin, hindi amin yan. Because we are not able to plan our own course. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kaya mo bang maniwala kahit walang milagro? Kaya mo bang ipagkatiwala ang future mo kahit walang sign? Because this is what the Lord is teaching to us for the past 2 Sundays. Huh? We need guidance for our next steps. But most of the time, yung guidance is not visible guide. Hindi siya GPS, hindi siya Google Maps, hindi siya Waze. Simpleng-simple. Read the Word. This is your guide. Siguro tinuturuan lang tayo ng Panginoon na huwag tayo masyadong addict sa miracle. Na nakalimutan natin yung miracle worker. Na every time may blessing ka, uy Lord, talagang ramdam na ramdam ko pag-ibig mo dahil sa blessing. Paano kung walang blessing? Paano kung walang healing? Paano kung walang breakthrough and miracle? Will you still believe? Because Thomas did it. Naalala niyo si Thomas o si Didymus? Kilala natin si Thomas bilang doubting Thomas. Nagdududa si Thomas. Alam niyo kung bakit? Because nung nagpakita ang ating Panginoong Yesus on the day of His resurrection, absent si Thomas. Pero kung uugatin mo ang story ni Thomas na tinawag nating doubting Thomas because nag-doubt siya sa story ng mga disciples, actually si Thomas, he was extremely loyal to Jesus. He was. Read history. Napaka-extreme ng loyalty niya na ready siya na kahit anong mangyari kay Jesus Christ, willing siyang i-endure yung consequences. Kumbaga ang motto ni Thomas, patay kung patay Lord. At noteworthy yung kanyang loyalty. Extreme yung kanyang commitment, and yet, nag-doubt pa rin siya. Kasi hindi niya nakita si Jesus physically when He rose again from the dead. On the day of His resurrection, Jesus appeared to the disciples. For some reason, absent si Thomas. So pag uwi ng mga disciples, nag-chat sila sa GC nila, 12 disciples, and early disciples, chat sila, grabe, kinilabutan ako nung nakita ko si Jesus. Nakita ko yung mga sugat sa tagiliran ni Jesus, nakita ko yung sugat sa kanya mga kamay. Si Thomas, sin. Hindi siya makarelate. Kasi wala siya doon. Kaya sabi mo, huwag kang absent ng absent para hindi ka pag-iwanan. Alam mo, habang yung mga disciples excited sa mga chinat nila, puro GIF, nag-reply finally si Thomas. Sabi ni Thomas, John 20:25, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand on his side. In other words, hanggat hindi ko nakikita, I will not believe. Kung walang physical proof, I won't believe. Alam mo nangyari? Ni isang disciple walang nag-reply. Hindi nila inokay, hindi nila pinuso, hindi nila inangry, walang sad face. Si Peter lang nag-sad face. And because of that statement here, tinawag siyang doubting Thomas, which I guess unfair to him. Because although he said to see is to believe, and Thomas doubted, but he's not a doubter. In fact, I will prove to you today na hindi siya doubter. Curious lang siya. There's a difference between curiosity and doubt. He was just curious. And I'm telling you this because most of you felt like every time you ask God, every time you question something, nagigilty ka kasi, kino-question ko ba ang Diyos? Nagdududa ba? And most of the time, we're not doubting the existence of God. We're just curious. I just need a sign. I just need guidance. Gusto ko lang po ng gabay.
In fact, one of the most famous Bible verse in all of the scripture, John 14:6. Lagay mo nga anak, John 14:6. Jesus answered. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Everybody read this again. Jesus told him, question, sino yung him? Context is king. Sino yung him? Si Thomas. This is an answer to Thomas's question because he was curious. Let's read the whole context. Verse 1. Para mas maunawaan niyo. Ang sabi ng Lord, don't let your hearts be troubled. Pinapakita ni Lord yung kanyang kamatayan na siya'y aarestuhin, dadakipin at mamamatay. Sabi ng Lord, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's house. And if this were not so, would I have not told you that I'm going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. So sabi ng Panginoon, i-ready nyo na ang lahat. Akit lang ako ng langit, babalikan ko kayo. Alam nyo naman na ang daan, di ba? Verse 5, sumagot si Thomas, no Lord, we don't know the way. So tingnan nyo, hindi niya question, babalik ka ba talaga? He's not doubting God. He knows. Babalik ang ating Panginoon. Pero ang tanong niya, hindi lang po namin alam. We have no idea. Where are you going and how can we know the way? Verse 6, Jesus told him, I am the way, I am the truth, and I am the life. Noong mga panahon na hinihingi ni Thomas yung katunayan, talaga bang nagpakita si Jesus Christ sa inyo? He was implying honesty. He was implying curiosity. 1 week later, nag-gather ulit yung mga disciples and Jesus appeared again. But this time, hindi niya pinansin si Peter, hindi niya pinansin si John, dumiretso siya kay Thomas. And I guess, maaring kung hindi nagduda si Thomas, hindi na bumalik si Jesus in the first place. But sometimes, God will meet you right where you are. In the midst of your curiosity, in the midst of your honesty, and in the midst of your situation, God will meet you right where you are. Jesus appeared again. And because Jesus knew what Thomas needed, sabi ng Panginoon sa kanya, you want proof? You want sign? Here it is. Ito ang kamay ko. Pasok mo ang daliri mo sa butas ng kamay ko. Pasok mo yung daliri mo sa giliran. And then nasabi ng John 20 verse 28, my Lord and my God, Thomas explained. Finally, he believed. Then Jesus told him, naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero mas pinagpala yung mga taong naniwala kahit hindi nila nakita. Maganda ang milagro. Maganda ang sign. Ano sabi ng scripture, sabi ni Lord, kaya ka naman naniwala kasi nakita mo ako . Pero mas mapalad yung GSMNB Global Family. Kasi sila kahit hindi nila nakita, naniwala sila. At the exact point of his need, when he's been asking question, when he was started to get curious, the Lord appeared to him and guided him back to his faith. And you know what happened to Thomas? Because of this incident, he was so fired up, he was so passionate, that when Jesus went back to heaven, Thomas preached the gospel to Southwest Asia and India. And many Gentiles like us believe in Jesus Christ because of his faith. So it's unfortunate na tinawag natin siyang doubting Thomas, but I believe that Thomas should be known for his loyalty, for spreading the gospel of Jesus Christ, for spreading the gospel to the Gentiles. What I'm saying is this, most of the time, hindi natin kailangan ng miracle. Hindi natin kailangan ng pillar of cloud. Hindi natin kailangan ng pillar of fire. We don't need to be guided by the clouds. We just need to trust the Lord that whatever He wrote in this 1,000-year-old book is our guiding light, the guiding principle for our decision. So global family, kaya niyo po ba na ipagkatiwala ang inyong future sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? Kasi ang ipinangako ng Panginoon, I don't know who is this for, pero ipinangako ng Panginoon that even in your darkest moment, He will be with you. He will guide you. At kung saan ka mandali ng Panginoon, kung saan ka mandali ng Diyos, huwag kang matakot, may budget ba kami? Paano na masusustain ba kami? Ipipreserve ba kami? No. Where God guides, He will provide.
Sang ka man dali ng Diyos, ang Diyos magpo-provide. In fact, when you follow Him, I guarantee you, He will elevate your lifestyle. He will elevate the way you live. Because when you follow Jesus, He will open doors of opportunity that you've never expected na bubuksan ng Diyos. You will go to places that you've never expected na mararating mo. He will open opportunities na hindi mo ina-expect na madadala ka ng edukasyon mo. But God is able to do exceeding abundantly above. Ano, pag binabasa ko yung part na ito ng scripture, this broaden my perspective na ang buhay pala natin ay hindi lang dapat nagsisettle sa temporal, kundi dapat kung paano tayo naglalaan ng ating resources sa temporal, mas lalo dapat tayo nagbibigay ng atensyon sa ating eternal. Kasi madalas nating pinagpapalit ang ultimate sa immediate. Madalas nating pinagpapalit ang eternal sa temporal. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, kung si Jesus Christ ay muling nabuhay, yun ay katunayan na meron pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. That whatever you are doing, listen to me, that whatever you are doing for the Lord ay hindi nasasayang. And your labor is not in vain. Let me repeat. Lahat ng bagay na ginagawa mo, basta para sa Diyos. This is an encouragement for me. Because I've been serving the Lord for 24 years. What an encouragement. That whatever I am doing, basta for the Lord. Not for my ambition, not for my personal pleasure, not for self-serving. Pero kung ginagawa ko ito para sa Panginoon, what a great hope. What a great promise. Na lahat ng ginagawa kong ito ay hindi nasasayang. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, so therefore. Now, pag nakakita kayo sa Bible ng salitang therefore, walang sentence na nagsimula sa therefore. So kapag may therefore, kailangan mong balikan yung previous verses. Okay? So I just told you the whole chapter of 1 Corinthians chapter 15. Nag-preach si Apostle Paul ng resurrection ni Jesus Christ at dahil ang ating Panginoong Hesus ay na-resurrect. Ibig sabihin, may pag-asa sa lahat ng mga Kristiyanong naglalagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at yung 10 taong ibinigay mo sa Panginoon, hindi masasayang. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord, I love that part, is not in vain. Ano sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Itong text na ito, mga kapatid, is actually a call for each and every Christian right here, right now. Everybody who's listening under the sound of my voice. Ang sinasabi ni Apostle Paul, bilang isang mananampalataya ni Jesus, tinatawagan niya ang bawat isa sa atin na mag-persevere, magtiis, maging persistent, dedicated, and committed. He is calling each and every one of us to stand firm in our faith, na tayo ay maging immovable sa ating mga conviction at maging active sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Apostle Paul to kahit di niyo ko pinapansin? Kasi ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag sumunod ka kay Jesus Christ, kasama ang sakit at ang hirap. Wala akong kilala na taong sumunod kay Jesus na hindi nasaktan. Following Jesus includes suffering and pain. Now let me clarify. Pag sumunod ka kay Lord, may blessing. Pag sumunod ka kay Lord, may forgiveness. Pag sumunod ka kay Lord, may justification. Pag sumunod ka kay Lord, may pagpapala at breakthrough. Pero may sakit din. May hirap. May sacrifices. Following Jesus will not exempt you sa mga challenges ng ating buhay. Sino sa inyo makakapag-testify yung katabi mo dumaan sa bagyo? Judging by the looks of her or him, makikita mo kagad dumaan na siya sa matinding bagyo. Amen. Bakit? Kasi kumbinsido tayo that even when Jesus is on your boat, you are not exempted to the storms of your life. May mga storms sa marriage, may mga bagyo sa mga businesses, may bagyo sa mga trabaho, sa mga career natin, sa mga family natin. May mga bagyo na seasonal, may mga bagyo na inevitable. But those storms are necessary for you to realize who you are. In fact, those storms in your life will reveal your structure and your foundation. Minsan kailangan dumaan tayo sa mga challenges. Minsan kailangan ugain tayo ng Panginoon para ma-realize natin kung ano ang ating foundation. Sadly, hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Yung katabi mo, pangiting-ngiti lang but they are dying on the inside. Pangiting-ngiti lang but they are quitting on the inside. And most of the weights that we carry are usually internal and not external. Kasi pag nasa church ka, madaling ngumiti kasi karamihan nakangiti. Parang hindi. Amen? But most of the weights that we carry are actually internal. Some of our boats will break. Sometimes our heart will break.
Yung iba sa atin dumaan sa childhood trauma. Iba sa atin dumadaan sa depression, sa anxiety. Some of you are scared about uncertainty or your future. Yung iba sa atin may mga grudges, wounds, and unforgiveness. So hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Pero, whatever storms that you are going through, maybe external or internal, that's why we need faith in the Lord. Kaya pagdating sa faith, hindi mo siya pwedeng i-overestimate. Lahat ng taong mananampalataya ni Jesus Christ, kailangan natin ng pananampalataya sa ating buhay. Because our faith is the very core of our Christianity. Yung faith natin, ang critical component kung bakit tayo nakakasurvive dito sa mundo natin. In fact, sabi ng scripture, without faith, it is impossible to please the Lord. So we all need faith in our lives. Kailangan nating matutong magtiwala sa Panginoon para kung dumating ang mga challenges ng ating buhay, we will be unshakable. In Jesus, sometimes you will bend, but you will not break. And sometimes God is breaking you to make you flexible. He's allowing the shakings in your life, hindi para pabagsakin ka, hindi para punitin ka, hindi para wasakin ka. He's developing you to be stronger as long as you keep on trusting the Lord. Ano ang sabi ng Psalms 125 verse 1? Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. What an amazing analogy. Sinasabi ng psalmist dito sa Psalms 1, lahat ng tao nagtitiwala sa Panginoon para kayong Mount Zion. Ang Mount Zion, hindi siya subject sa shaking. Kung ikaw ay may tiwala sa ating Panginoon, ano sabi ng scripture? You can be unshakable. And I don't know, I'm not saying this to boast or anything, but I have come this far because I keep on trusting the Lord whatever happens. And in case you don't know, may mga pagkakataon sa pagiging pastor ko ng simbahang ito that I don't know what I am doing. But I keep on trusting the Lord and that God will continue to give me the wisdom and the perspective and the vision to see what God sees. It is my faith that held me. It is my faith that carried me. It is my faith na naging reason kung bakit nalagpasan natin ang iba't ibang matitinding sitwasyon ng ating buhay. And I know ganun din po sa atin. Kung wala tayong pananampalataya, mahirap makasurvive sa buhay. Public service announcement. May Diyos ka man o wala, may problemang darating. Ang tanong ko sa iyo, anong gusto mo? Dumaraan ka sa problemang walang Diyos o dumadaan ka sa problemang may Diyos ka? Mas madali nang dumaan sa problema na may Diyos kasi alam mo, kung iwanan ka man ng lahat ng mga kaibigan mo, talikuran ka na lahat ng mga taong inaasahan mo at yung inaasahan mo tutulong sa iyo, hindi ka tutulungan, alam mo, meron laging Diyos na may makakapitan. Hindi tayo makakapili ng problemang darating sa ating buhay. Hindi ka makakapag-schedule ng problemang darating sa iyong buhay. How I wish makakapag-schedule ka at masasabi mo kay Lord, Lord, fully booked na po ako ngayong buwan. First quarter pa lang po ng 2024, yung problema ko pang isang taon na po. But you cannot schedule problems, you cannot pick problems, but you can always pick the God that you will trust. Pwede ka makapili ng Diyos na yung kakapitan sa gitna ng lahat ng ito. So do not allow the circumstance to limit your perspective about God. Hindi porket malaki ang problema, lumiliit na ang tingin mo sa Diyos. Hallelujah. Kasi madalas tayo, pag lumalaki ang problema, lumiliit ang tingin natin sa Panginoon. In fact, let me just say this to you. Ang sabi ng scripture, di ba sa Psalms, magnify the Lord with me. The more na lumalaki yung problema, mas lalo mong i-magnify yung Diyos na yung pinapaniwalaan. Kung walang-wala ka, i-magnify mo yung Diyos bilang provider. If you feel unsafe, i-magnify mo yung Diyos na protector and deliverer. Kung ikaw ay may sakit, i-magnify mo si Jesus Christ bilang iyong healer. Bakit mga kapatid? We should not allow the circumstance to limit our perspective about who our God is. Kasi ang trials hindi maiiwasan. Kailangan mo yan. Kasi ang tunay na faith hindi lalago kapag ang lahat ng parte ng buhay mo masaya. Ang faith hindi lalago kapag ang lagi mo lang nakikita is worst case scenario. Ang faith natin hindi mag-grow kapag lagi lang natin napipredict that everything in our life will go down. In fact, ang tunay na faith, hindi mo lang ine-expect ang greatness ng Diyos. Ang tunay na faith, nagtitiwala ka na kahit hindi mag-provide ang Diyos, nagtitiwala ka that you will overcome whatever circumstance that you are in. Yun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, nagwo-worship ka kahit 20 pesos na lang laman ang bulsa mo.
Ang tunay na pananampalataya, nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit nararamdaman mo pa yung sintomas ng arthritis, pinagaling ka na ng ating Panginoon. That's real faith. That's real faith. Na kahit pakaramdam mo, sagwan ka ng sagwan, wala ka na pupuntahan, and you are in a place that you don't expect to be. Nagtitiwala ka, kapatid. Kahit napapagod ka, nagtitiwala ka na hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. In fact, nakakaawa lang minsan, pero marami sa atin, pagal na, hindi na makapagtagal. Gusto na nating sumuko sa mga problema ng ating buhay, but kung darating ka sa moment na yon ng buhay mo, do not get offended with the Lord. Huwag mo siyang tatalikuran. In fact, mas lalo kang kumapit sa Panginoon at lalo kang magtiwala na hindi ka niya iniwan. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala na kahit hindi mo ma-figure out ang iyong circumstance, God already figure it out for you. It's not your job to know how it works. It's your job to believe that God already worked it out for you. Amen? So, ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung faith ba natin kaya mag-endure ng disappointment? Yung pananampalataya mo ba kaya mag-endure ng frustration? Sabi ni Apostle Paul, verse 58, let nothing move you. Huwag mong hahayaan maitula ka ng kaaway, matempt ka ng kaaway, ilure ka ng kaaway, iwanan mo ang iyong post at position dahil sumuko ka na. Sabi ni Apostle Paul, huwag kang magpapatinag, huwag kang gagalaw. Let nothing move you. Naalala niyo si Jesus Christ when He was crucified? Alam niyo ba si Jesus Christ when He was crucified, may mga tao na minak ang ating Panginoong Isus, nilait pa ang ating Panginoon, sabi nila, oh talaga, sabi mo di ba Diyos ka? Ba't di ka makababa ngayon? Tignan niyo yung verse. Ang sabi ng Mark chapter 15 verse 29. The people passing by, they shouted abuse to Jesus Christ, shaking their heads in mockery. Ano sabi niya? Look at you now! Sabi nila kay Jesus, tingnan mo, nakapako ka ngayon, no? Di ba sabi mo, you are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days? Well then, save yourself. Come down from the cross. Look at this. Iniimbitahan nila si Jesus na nakapako. Ang sabi nila, kung talagang tunay kang Diyos, bumaba ka nga. Hawakan mo nga tenga. Di ba? Bumaba ka nga. Now, kung si Jesus, ang kanya lang finifeed yung kanyang ego, para patunayan lang yung kanyang power, pwedeng bumaba si Jesus, sabi niya, eto, ano kayo ngayon? Pwedeng gawin ni Jesus Christ, right? But since Jesus is purposeful, He's not there to impress His critics. He's there to fulfill His purpose. So what Jesus did, hindi siya bumaba dahil iniimbitahan siya ng mga critics niya. Hindi siya bumaba para patunayan sa mga critics niyang makapangyarihan siya. He stayed at the cross because He's thinking about you. Kasi kung bumaba siya sa krus, hindi ka napatawad. Kung bumaba siya sa krus, hindi ka napagaling sa iyong mga kasakitan. So kung finid lang ng ating Panginoon yung kanya sariling desire, we'll still be lost. But thank God for Jesus Christ. He was purposeful, regardless of what other people are saying or thinking about Him. My job is to do the purpose of God in my life. So kung tayo, lagi lang tayo magpapadaan sa tukso ng iba, tulak ng iba, at sasabihin ng diablo sa atin, we will never finish this race well. Look at Nehemiah. Kilala niyo si Nehemiah? One of the great leaders in all of the scripture. Now, si Nehemiah, nung nabalitaan niya na yung Jerusalem wall, yung wall ng kanyang bayan, is actually destroyed. Nung nabalitaan niya, nagkaroon siya ng conviction. Ang hindi alam ng marami, yung wall na yon is already been destroyed for more than 100 years. Pero nung narinig ni Nehemiah, hindi siya pumayag na madagdagan pa yung 100 years. So, ang sabi ng scripture, nagkaroon siya ng conviction, nag-file siya ng leave sa kanyang boss, kasi cupbearer siya ng hari. Nag-file siya ng leave, pinayagan siya, binigyan pa siya ng entourage. Sabi ng scripture, pagdating niya ng Jerusalem, in-inspect niya yung wall, matindi ang problema. But minobilize niya yung mga tao, nirebuild nila yung wall. Nung malapit na nilang matapos yung wall, yung tatlong haters at bashers na Nehemiah, si Sanballat, Tobiah at si Geshem, nag-send ng email sa kanya. Ang sabi sa email, Boss, narinig namin yung chismis tungkol sa'yo, na kaya mo lang daw nili-rebuild yung Jerusalem wall na yan kasi gusto mo maging hari. Pwede ko bang pumunta rito sa Starbucks, mag-usap lang tayo. Explain mo sa akin kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan. Now, that's interesting. Look at this verse. Ang sabi ng Nehemiah chapter 6. So, Sanballat and Geshem sent an email
Papanindigan ko yan. Okay? Asking me to meet them in one of the villages in the plains of Ono. But I realized they were plotting to harm me. So, to cut the long story short, si Nehemiah, habang ginagawa niya yung wall, nag-send ng email, itong kanyang mga bashers, sabi niya, Boss, explain mo naman. Sabi nila, kaya ka lang daw naman nandyan kasi gusto mo maging hari. Punta ka dito sa Starbucks. Now, I made a little research. From Jerusalem, where Nehemiah was, to plains of Ono is actually 40 kilometers. So, ang gustong mangyari ni Sanballat, Tobiah at Geshem, yung mga bashers ni Nehemiah, iwan niya yung kanyang ginagawa para i-explain yung kanyang sarili na talagang tama ang kanyang motibo. Pero si Nehemiah, may discernment. Alam niya hindi magkakapito sa Starbucks. May plano itong mga taong ito na papatay ako. Kaya anong ginawa ni Nehemiah? Ang sabi ni Nehemiah, You want me to come to Ono? I'm sorry. I have to say no to Ono. But how? How did he say it? Ang sabi ng verse 3, Nehemiah 6:3. So I replied sa email, sending this message to them. Ano sabi niya? I'm engaged in a great work, so I could not come. He's purposeful. Hindi ko iiwanan tong post ko. I will not let anybody move me. Why should I stop working to come and meet you? Man! Amen? Kung kayo ito nangyari, viral to eh. What a reply. Ano sinasabi ni Nehemiah? Masyadong maganda at masyadong importante ang pinapagawa ng Diyos sa akin para lang iwanan ko at linisin ko ang aking reputasyon. Di isipin nyo na yung gusto nyong isipin sa akin. I don't care. Ang pinakamatimbang sa akin, yung purpose ng Lord. So I'm here to stay. That's ano mga kapatid, in order for us to do what Nehemiah did and for us to do what Jesus did, it takes a lot of foundation para mapanindigan natin yung kinumit natin sa Panginoon. Sinabi na, Lord, sa 2024, maglilingkod na talaga ako sa iyo. Lord, sa 2024, never na talaga ako absent sa church. Sa 2024, araw-araw na talaga ako magbabasa ng Bible. Sa 2024, araw na talaga ako mananalangin. Tapos sabi ni Satan, talaga? Explain mo nga itong nakita ko sa Facebook. Because Satan will try his best para pabagsakin ka, para dayain ka. Pero can you say what Nehemiah said? Sabihin natin, I'm engaged in a great work so I could not come. Anong sinasabi ni Nehemiah? I will never waste my time doing something that is not connected to my purpose. Kung hindi yan connected sa purpose ko, hindi ko yan pag-aaksayahan ng panahon. Bakit? Matindi ang kanyang root system. Matindi ang kanyang foundation. And how I wish all of us will have this deep, concrete foundation. Hindi ako engineer, di rin po ako architect. Pero isa sa mga susi ng matayog na building, great foundation. Right? Usually, nakikita lang natin sa bahay yung pintura, yung semento, pero hindi natin nakikita yung bakal na nasa loob ng semento. Yun yung nagpapatibay, nagbibigay ng structure sa mga building. Para pag dumating yung bagyo, hindi babagsak. Para pag dumating yung lindol, kahit kasing lakas pa ng lindol sa Taiwan, hindi babagsakin yung bahay. So, ibig sabihin, talagang kahit anong mangyari, darating ang lindol. Kahit anong mangyari, darating ang storm. Ang tanong, kamusta bahay mo? Kamusta bakal sa bahay mo? Kamusta ang foundation ng iyong buhay? Kaya paulit-ulit sinasabi ni Jesus, kung magsisettle ka sa temporal things, masyadong mababaw yung foundation mo. Pag dumating ang bagyo, ay, magkukwit ka agad. May nakita na ba kayong puno na nung nakabalita siyang may bagyo, naglipat ng lugar? Brad, may bagyo daw dito, lipat tayo sa Kainta. Walang ganon, Brad. Pero dahil yung puno, rooted siya, kahit anong bagyo, he will remain standing. He will be unshakable. Amen? Bakit? Kasi rooted siya. Kaya lagi natin sinasabi, build your life in Jesus Christ. Kung magsisimula ka rin naman ng buhay mo, kung magsisimula kayo ng marriage life, i-build nyo na kay Jesus yan. Kung magsisimula ka ng negosyo, simulan mo na kay Jesus yan. Kung magsisimula ka ng pamilya, kay Jesus mo, si Jesus ang gawin mong foundation. Kasi pag hindi si Jesus, shaky ang iyong foundation. Amen? At kung gaano mo kataas gustong marating, kung gaano kataas ang pangarap mo, kailangan ganun din kalalim ang foundation mo sa Diyos.
Amen? Alam niyo ang puno, yung normal na puno, it grows two ways. They are not just growing upwards. While they are growing upwards, they are growing downwards. In fact, kung magiging technical tayo, they are growing upwards, downwards, and sideward. Ganyan ang puno, no? But for the sake of this illustration, habang umaakyat siya, dapat lumalalim siya. Pero watch this. Pero para lumalim yung ugat niya, he has to push through yung soil. May hindrance eh. So, ibig sabihin, you cannot go up if you are unwilling to push down. Kung hindi ka willing na maging intentional na anumang balakid sa iyong buhay, susuungin mo, hindi talaga mag-grow down. Do you want to grow up? You have to grow down. Kung gusto mong umangat, maging skyscraper at magawa ang pinapagawa ng Panginoon, you have to grow down. Kasi sa totoo lang mga kapatid, I don't know, siguro iba sa inyo masyado pang bata, hindi pa kayo dumaan sa matitinding problema. Pero kung kasing edad ko kayo, mga 25, kung kasing edad ko kayo, minsan na lang naman yan. Okay? Pero kung kasi if you live in this world long enough, you will realize that this life will put you in hard places na minsan kukwestiyonin mo kung talagang mabuti ba ang Diyos. Na minsan makukwestiyon mo yung faithfulness ng Panginoon. It doesn't matter kung gaano kalaki ang Bible mo, gaano kalaki ang krus na kwintas mo, anong position mo sa simbahan, life will put you into places that sometimes you will question, mabuti ba talaga ang Panginoon? Kailangan natin maging honest sa totoo lang, nasa simbahan na rin lang naman tayo. Maging honest tayo sa katotohanan na hindi po marami sa atin dumating sa pagkakataong tinanong mo ang Diyos, buhay ka ba talaga? Kailan ba matatapos ito? May plano ka bang tapusin ang mga pagsubok sa aking buhay? Bakit mo, Lord, inalaw na mangyari ito sa aking buhay? Are you going to take care of this? If you are God and you are good, why you let these things happen into my life? Ito exactly ang dilemma nila Apostle Paul. Ginawa naman namin ng tama. Pero bakit we are persecuted left and right? At yung persecution nila, hindi yung Christian ka, praise the Lord, praise the Lord. Hindi ganun ang persecution ni Apostle Paul. Ang persecution ni Apostle Paul, life and death situation. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, we'll be persecuted left and right. Pero bakit nangyayari ito sa aming buhay? Na yung ibang mga kasama ni Apostle Paul sinabi, is it worth it? Worth it bang ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Binigay na nga natin, inusig pa tayo. Balik na lang tayo sa luma natin buhay. Balik na lang tayo. Nagpatinag sila. Bumalik sila. Hindi nila tiniis. Kasi hindi tama yung kanilang foundation. Alam mo, siguro hindi aksidente na kapag sinabi ni Jesus Christ na, pag sinabi ni Lord sa ating, build your life in me, hindi siguro aksidenteng si Jesus Carpentero, no? He's a builder. Nasabi niya, upon this rock, I will build because God is a builder. Now, if you want to put your faith in Jesus Christ, binigyan niya rin tayo ng tools. Sabi ng Lord, build your life on me. Ito ang martilyo, ito ang 3 pako, ito yung 2 beam. You want your life to be better? Use the hammer, 3 nails, 2 beams. Yung iba sa inyo, mga lasing ko bang magigets? So for the sake of you, sabi ni Jesus Christ, build your life in me. At nag-iwan ang Panginoon sa atin ng tools, something that we can focus on. Hammer, 3 nails, and 2 beams. As long as you're focused on the finished work of Jesus Christ and you use it as your foundation, nobody, no circumstance will move you and shake you. Amen? Palapakan natin Panginoon. Unfortunately, kalalang naman marami sa atin na shake kasi meron tayong false sense of security. Yung akala natin, as long as 7 digits ang laman ng bank account ko, secure ako. As long as tinetext ako ng jowa ko, mahal niya pa ako. 5 kayo, tinetext niya. Meron tayong false sense of security. Minsan, I've been officiating weddings. Hindi ko na mabilang kung ilan na yung naikasal ko. And every time na may ikakasal ako, I always ask the question, bakit kayo magpapakasal? And you'll be surprised sa sagot ng ibang tao. Tumatanda na po kasi ako eh. Ba't ka magpapakasal? Nape-pressure po kasi ako kasi lahat ng kabarkada ko kinasal na. And that moment, na marinig ko sasabihin nila,
napipressure po ako. Lagi ko sinasabi, do not build your relationship and your marriage out of pressure. Maling foundation yan. Shaky foundation yan. Just because your friends and your friends are getting married, eh kailangan magpakasal ka na rin. After all, hindi matatapos ang pressure ng mundo. Naalala mo na nag-aaral ka pa? Ay sasabihin nila, kailan ka magtatapos? Nung nakagraduate ka na, kailan ka magtatrabaho? Nung nagkatrabaho ka, kailan ka magpapakasal? Nung kinasal ka na, kailan ka magkakaanak? Nung nagkaanak ka, kailan mo susundan? Pag may namatayan, tanongin mo, kailan ka susunod? O kaya naman, kailan ka titigil? Di ba? Kasi people will put pressures on you. Hindi mo maihinto yan. But you don't build your life out of that pressure. Huwag kang maging overconfident na porkit nandyan siya, mahal ka niya. Uy, sorry. Okay, huwag kang maging overconfident. Sa dami ng laman ng bank account mo, huwag kang maging overconfident sa commerce, sa investments, sa stocks market, sa projects that you have. Lahat yan lang yan as long as earthly ang foundation. It will be shaken. Naalala nyo ng COVID? Ipinakita ng COVID sa atin na hindi lahat ng bagay na meron tayo mahalaga. Shinake tayo ng Panginoon. At alam niyo ba, na-realize ko, God speaks through shakings. Write it down. God speaks through shakings. Kapag may shaking, may speaking. So kapag nakakaramdam ka na yung business mo, sinishake ng Lord, nagsasalita ang Diyos. You better listen. Kapag sinishake ng Lord ang marriage, makinig kayo. May sinasabi ang Diyos. Kapag sinishake ng Lord ang inyong finances, you better listen. Sino man nagsishake niyan? Kasi minsan pag may shaking, tapansin niyo tayo mga Kristyano, pag may shaking, sino sinisisi niyo? Demonyo. Ginulo na naman ako ng demonyo. Pag ina-high blood, demonyo, inatake na naman ako. Pero sa kinain talaga nating crispy pata yun, kaya ganon, di ba? Kaya yung demonyo tuloy, gusto na rin maging born again. Sabi ng demonyo, lagi na lang ako sinisisi. Sali na lang kaya ako sa inyo para wala na kayong masisi. Kasi hindi lahat. Minsan, may mga storms na buhay natin that God Himself orchestrated. Let me prove that to you. Hebrews chapter 12, verse 26. At that time, His voice shook the earth. Everybody say, shook ako. But now He has promised, once more, there you go. So may shaking na nangyari, uulitin ko uli. Once more, highlight this part. I will shake. So si Lord mismo nagsabi, I will shake. So sometimes God orchestrated shakings in our lives. Hindi para bumagsak ka, but to make you unshakable. So I will shake not only the earth, but also the heavens. Next verse. The words once more indicate the removing. So bakit daw sinishake? Para matanggal what can be shaken, that is created things. Bear that in mind. So that what cannot be shaken may remain. There you go. Kaya pala sinishake, sabi ng Panginoon, para yung created things mawala. So ang matitira pag sinake, yung eternal. So kaya may shaking, kasi masyado ka ng confident at dependent sa earthly things, isi-shake ng Lord. Kaya magugulat yung iba sa inyo, 25 years ka na sa trabaho, confident ka na dyan ka na magre-retire. And then nakatanggap ka ng email, kasama ka sa tatanggalin. Sama ng loob mo. Lord, paano nangyari to? Yung katabi ko sa cubicle, late lagi. Facebook ng Facebook. Tas ako, napagpuntong-tung ko pa lang sa cubicle ko, wala na po akong inatupag kundi magtrabaho. Ako pa yung natanggal. Because sometimes God will shake the eternal things, the created things. Ano daw sabi ng scripture? Para yung bagay na hindi dapat ma-shake, yun ang mag-remain. Verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship God acceptedly with reverence and in awe. Pinapaalala lang ni Lord sa inyo. Kung nilagay mo yung buhay mo kay Jesus, part ka ng kingdom na unshakable. So, ba't ka matatakot sa shaking kung part ka ng kingdom na unshakable? Unless, lahat ng faith at confidence mo nasa mga created things, temporal things, immediate things. Let me just say this to you.
Shakings are good. Shakings are necessary. Naalala nyo nung unang panahon, nung wala pang machine para sa mga bigas at palay, para maihiwalay nila yung bigas sa balat, may ginagawa yung mga nanay natin sa Bilao. Meron akong video dito para mas maalala ninyo, in case hindi na ginagawa sa panahon natin. Maalala nyo dati? Di ba? Para mahiwalay nila yung trigo sa ipa, sa balat. Sinishake nila yung bayong. Ano ang purpose? Kasi hindi lahat ng nasa Bilao makakain. So para lumabas yung hindi makakain, sa nakakain, kailangan ko siya i-shake. Para mahiwalay yung temporal yung temporal sa eternal, kailangan i-shake. So huwag ka matatakot sa shaking kung alam mo that you are building your life in eternal things. Bakit? It's for your own good. So kapag may shaking sa buhay natin, sineseparate niya what is eternal and what is temporal, and sometimes, once in a while, iaalaw talaga ng Lord ang shakings para i-reveal what really matters to you. Iaalaw ng Lord na mayugyug ka para i-reveal sa atin na you are part of the unshakable kingdom. So if you feel like your life is being shaken, kung pakiramdam mo, you're about to lose your mind, kung pakiramdam mo dahil sa matitinding problema, it's not supposed to happen in your life, kapag may shaking, ask yourself, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin? Speak to me, Lord. We were shaken to make us unshakable. There will be challenges, there will be shakings, pero yung challenges na yan, inaalaw ng Panginoon para ma-separate ang eternal sa temporal. Yung taong nakatayo sa harapan ninyo ngayon, dumaan sa maraming shakings. At kung hindi maklaro ang pagtawag ng Lord sa akin, kung hindi clear ang conviction ng Lord sa aking buhay, matagal na po ako nag-quit. But I never stop preaching the Word of God. Kahit walang nakikinig, walang nakaka-appreciate, I keep on preaching it because God called me to do it. So kapag sinake ang buhay natin, wag kayong magtampo sa Diyos. Lord, ba't mo sinake? Para sa iyo yun. In fact, I've seen an illustration about shakings na gusto ko i-share sa inyo before I end this. Tawagin ko lang si MJ, one of our volunteers. Naganap talaga ako ng mga dedicated volunteer to help me out in this illustration. Palapakan naman natin, give it up for MJ. Sa mga ministry na? What's next? Sa What's Next ministry. Yun yung tumutulong sa inyo to know what's next. So, si MJ is one of our volunteers. So, pili ka na. Tubig or, this is actually Coke. Tubig or Coke? Coke. Kasi hindi ako nagko-Coke. Tubig and Coke. So, ang ano lang natin, ang condition ko lang sa'yo, lahat ng gagawin ko, gagawin mo dapat. So, kung paano ko siya ginawa, kailangan ganun din ang gagawin mo. Comprende? Okay. Watch. Coke. Wait na. Teka lang. Pareho naman tayo inuga Ba't yung sa'yo sumabog? Yung akin hindi. So walang mali sa shaking. Ang mali, yung nasa loob ng puso natin. Na inilalabas ng Diyos kapag may shaking. So kapag sinake ka ng Lord, huwag mo sisihin yung shaking. Kasi ito, sinake din naman Pero ba't walang lumabas? Kasi tama ang puso As long as tama ang puso natin, wala tayong dapat ikatakot sa shaking. Kasi ang mga shaking ng buhay, ginagawa ng Lord dyan para ilabas yung mga bagay na hindi dapat nandyan. Inaalaw ng Diyos na ma-shake ang buhay natin for us to realize what really matters in your life. Amen? So huwag kang matakot sa Panginoon. Sabihin mo nga, sige Lord, bahala ka na. Kung ito ang inaalaw mo mangyari sa akin, bring it on Lord. As long as my heart is pure, I have nothing to fear. Give it up for MJ mga kapatid. Palapakan natin ang Panginoon.
Shaking reveals who you are. Ipinapakita lang ng shakings, mga kapatid, kung sino tayo sa ating mga buhay. Because sa totoo lang, you don't know who you really are until you experience some shakings in your life. So just like the early church, ano ginawa nila? Sabi ng scripture sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Read, everybody. So we are not giving up. How could we? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. These are hard times. These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared to us by our God. Sinasabi nila, Apostle Paul, di kami mag-give up. Ba't kami mag-give up? Even though on the outside, things are falling apart, we know that from the inside, God is making a new life. At walang araw na lumilipas na hindi ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa akin. So I want to encourage everybody today, when your life is hard, when you are in an impossible situation, when your back is against the wall, when you are in a rough situations of your life, don't ever think for a moment na God is not present in your pain and in your circumstance. In fact, yung promotion minsan nakapackage sa suffering. Yung promotion minsan nakapackage sa pain. Yung next level minsan nakapackage sa setback. So I want to encourage you today with these 3 beautiful words. Don't give up. Don't give. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. When you're in the middle of the storm, pakiramdam mo ang kaaway laging nananalo, don't give up. Just because your friends let you down. Do not give up. Just because you lose your job. Do not give up just because your career are falling apart. Do not give up kahit hindi ka pumasa sa examination. Do not give up kahit yung relationship hindi nag-work out. Keep on showing up. Don't walk away from your faith. You're built to last. Magpatuloy ka lang, kapatid. After all, yung